Gears, panoorin po natin ang video nito. Kahibalo ka bala nga si Dr. Jose Rizal wala gid sing may nakita nga word nga purgatory from Genesis to Revelation? Ayon sa kanya, wala daw nakitang word na purgatory si Jose Rizal from Genesis to Revelation. Amo ni ang siling niya, there is a No Limit Tangere, page 72, a novel by Dr. Jose Rizal. Ito daw ang kanyang sabi sa novel na ito, nasulat po ni Dr. Jose Rizal. Tingnan pa natin. It says, but now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testament, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. And the only text from the Bible can be cited, one from the second book of Maccabees, chapter 12, on prayers for the dead, for their guilt and doings. Insufficient, remember, insufficient. Furthermore, this book was pronounced apocryphal by the Council of Laodicea, and the Holy Catholic Church sanctioned it only much later. It is invented, the word purgatory, invented by the Catholic Church, okay? The Council of Laodicea. So, kailangan palang mabasa para maniwala itong kapatid natin. So, tingnan po natin sa La Sagrada Biblia kung malaba talaga ang salitang purgatorio. Sinasabi po dito, El Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Ayun naman pala, may purgatorio na termino. Kung bukas talaga po sa katotohanan ng mga kapatid natin anti-katoliko, dapat tanggapin nila ito at ipangaral po ang purgatorio. Ang kanyang argumento po ay hindi na po bago sa atin at marami na pong gumagamit po ng kanyang mga argumento nito. Now, para sabihin pong walang binanggit si Moises at si Jesus tungkol po sa purgatory, kaya hindi dapat ito paniwalaan ayon sa kapatid nating ito, ibig sabihin dapat hindi rin po paniwalaan ng salitang Biblia dahil minsan hindi rin naman ito nabanggit ni Moises at ni Jesus. Diba? So, ibig sabihin, hindi rin pala naniniwala kapatid natin ito sa nasusulat sa Biblia. Now, kaya kasi hindi mabasa po ang salita kasi hinahanap po ang termino sa Filipino o English version. Ang salita pong purgatorio, ayon po sa vocabulary.com, comes from the Latin verb meaning to cleanse. Ang purgatorio po kasi ay mababasa naman sa Biblia kung ito po babasahin natin sa Bibliang Latin, sapagkat ang salitang ito pala ay hango po sa wikang Latino. At marami pong mababasa natin sa Biblia sa Latin version tungkol po sa salitang purgatory. Una na po dito sa 1 Peter 3:19, makikita po natin ito sa version na ito ang salitang purgatorio. Sunod po dito sa Numbers chapter 6 verse 9, na makikita po natin ang salitang purgationes. Sunod po dito sa Ecclesiasticus chapter 7 verse 34, na makikita po natin ang salitang purgate. Sunod dito sa Luke chapter 2 verse 22, na mababasa naman ng salitang purgationes. And then, sa 2 Peter chapter 1 verse 9, narito din po ang salitang purgationes. And then sa Hebrews chapter 1 verse 3, ito pong nakasulat, purgationem peccatorum. Diba? Marami pong talata sa Biblia ang nagpapakita po ng doktrinang ito. Mula sa mga salitang iyon, ay nabuo po ang salitang purgatory. Although hindi naman natin tinuturo ang word for word dahil mas tinitingnan po natin ang context o diwa ng mga talata. Ngunit for the sake of argument, ipinapakita natin ang mga term na ito para sa mga kapatid po natin na limitado lang ang pag-unawa sa word for word. Kung ating pagsamasamahin po ang mga termino, purga plus torum or tori equals purgatory. Now, narito naman ang ilan sa mga karagdagang batayan ng purgatorio gamit po ang salitang English. Take note, unawa sana ang ating pairalin. Ayon po sa Hebrews chapter 1 verse 3, makikita po natin ang salitang purgation of sins. Sa Isaiah chapter 1 verse 25, ito po nakalagay, I will clean, purge away thy dross. Sa Luke chapter 3 verse 17 naman, ito po nakalagay, and he will purge his floor. Sa John chapter 15 verse 2 naman, ito po nakalagay, he will purge it that it may bring forth more fruit. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7, ito po nakalagay, purge out the old leaven. In Mark chapter 7 verse 19, ito po nakalagay, purging all meats. In Exodus chapter 20 verse 38,
Sinasabi po dito, "And I will purge from you the rebels and those who transgress against me." Malinaw na napakaraming mga verse mula sa Biblia na nagsisilbing referensya, batayan po ng purgatorio. Kung kaya, ay walang katotohanan ang mga sinasabi nila. Sabi nga, may mata sila, ngunit di sila nakakakita sapagkat nabubulag po sila ng kanilang mga Diyos-Diyos. Malinaw naman po ang doktrina ng simbahan patungkol po sa purgatory. According po sa Catechism of the Catholic Church 1031, the Church gives the name purgatory to this final purification of the elect. May final purification. Bakit kailangan po ito? Ang purification o paglilinis ay kinakailangan sapagkat tulad po ng itinuturo ng banal na kasulatan, walang marumi na makakapasok sa presensya ng Diyos sa langit. Revelation chapter 21 verse 27. Kahit maliit lang naman ng ating kaluluwa, ay magiging rason po upang hindi ka na makakapasok sa langit. Kaya kailangan po ng purification para sa mga kaluluwa na bagamat ay ligtas na sa awa ng Diyos, ngunit kung ang mga ito po ay may mancha ng kasalanan na hindi ka mamatay, gaya po ng sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 16 to 17, kailangan mo na silang linisan. Now, kung ayaw pa rin tanggapin ng mga kapatid nating anti-katoliko ang purgatory, ano ngayon po ang gusto nilang itawag sa lugar na ito na binabanggit sa 1 Peter chapter 3 verse 19? Sinasabi dito, sa kalagayang ito nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Diba? Hindi naman ito impyerno dahil si Kristo po ayon kay Pablo ay tumungo po sa isang lugar ng mga espiritong nakabilanggo upang doon po ay mangaral at maisama sa langit ang mga ito. Ito pong mababasa natin sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso chapter 4 verse 8 to 9. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ito pong patunay na pagkatapos po ng kanyang misyon sa lupa, ay pumunta muna siya sa kailalimang bahagi ng lupa para maihatid ang magandang balita sa mga nakabilanggong kaluluwa. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin ng lugar na ito ay impyerno. Gayon ang lugar ng impyerno ay puno po ng paghihirap na hindi mo na mababago pa. Matthew 25 verse 46. Hindi rin naman natin masasabi ng lugar na ito ay ang nasa kalangitan. Dahil ang sino man po na nasa langit ay may buhay na ng walang hanggan at hindi na po kailangan pang pangaralan. Matthew 25 verse 46. Kaya alin po sa dalawa ang iyong mapuntahan ay hindi na po dapat na pangaralan pa. Mapalangit ka man o mapaimpyerno. Kagaya po ng ginawa ni Kristo sa mga espiritu na nasa bilangguan, na kung saan siya po ay nangaral. Ngayon, kung wala po sa langit o sa impyerno ang lugar na ito, saan nakatuon ang lugar ng purgatorio? Diba? Ano man po ang gusto nilang itawag dito, sa simbahan po tinatawag itong purgatory. Maliban po sa impyerno, ito rin po ang nagpapatunay sa tatlong lugar na binanggit ni San Pablo na nagbibigay papuri sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ayon po sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, chapter 2, verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Ayon po sa katekismo, ito rin po ay tumutukoy sa tatlong estado ng simbahan, na kung saan mayroong the church militant na binubuo po ng mga Kristiyano sa mundo na nakikipagpunyagi bilang mga sundalo ni Kristo laban sa kasalanan, sa dyablo, at sa mga pinuno ng mundo ng kadiliman na ito, laban sa mga espiritu ng kasamaan sa mga matataas na lugar. Meron din tinatawag na the church suffering na binubuo po ng mga Kristiyano na kasalukuyang nasa purgatorio. And then meron pong tinatawag na church triumphant o ang simbahan na nasa langit, na kung saan makikita po ang mga santo, mga anghel, at ang trono ng ating Panginoon. Ang tatlong estado po ng simbahan, kapag ang Panginoon ay dumating sa kaluwalhatian at ang lahat ng kanyang mga anghel na kasama niya, ang kamatayan ay wala na at ang lahat po ng mga bagay ay sasailalim sa kanya. Ngunit sa kasalukuyang oras, ang ilan sa kanyang mga alagad ay mga peregrino sa mundo. Ang iba ay namatay at nilinis, habang ang iba pa ay nasa kaluwalhatian, pinag-iisipan ng buong ilaw. Ang Diyos mismo ay tatluhan at isa, eksakto na katulad niya. Hindi po kabilang dito ang nasa impyerno. Dahil po ang mga nasa impyerno ay wala na pong pag-asa at hindi na sumasamba sa Diyos na dakila. Revelation chapter 14 verse 11. Para po sa iba, hindi na dapat na ipanalangin ang mga kaluluwa dahil ayon po kay San Pablo, Hebrew chapter 9 verse 27,
Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya para sa kanila, ang panalangin daw po sa mga patay ay hindi na epektibo. Hindi naman po tinututulan ng talata ang pagbibigay natin ng panalangin sa mga patay. Dahil tunay nga na right after na mamatay ang isang tao ay haharap kagad ito sa paghuhukom. At ayon po sa simbahan, tinatawag ito na particular judgment. At tumutukoy po sa tatlong patutunguhan ng tao. Sa langit para sa mga tapat, sa purgatorio para sa mga may kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan, at sa impyerno para sa mga may mortal na kasalanan. Katekismo of the Catholic Church 1022. Ang ating pong pinapanalangin ay ang mga kaluluwa na nasa purgatorio. Dahil ang gawain pong ito ay nakaugalian na rin po ng mga Hudyo. At si Kristo po na isa ring Hudyo ay wala rin naman nababanggit na tutuloy po dito. Kagaya na lamang po ng nasusulat sa Nehemias na kung saan siya po'y nanalangin sa kanyang mga ninuno. Nehemias chapter 1 verse 6. Sa kanyang mga ninuno na nakahimlay po sa bayan ng Juda. Nehemias chapter 2 verse 5. At ang panalangin sa mga patay ay may kabuluhan po. Dahil nakakatulong ito para ang kanilang mga kasalanan ay magkaroon po ng kapatawaran. Ito rin po mababasa natin sa 2 Maccabees chapter 12 verse 43 to 45. Na siya rin pong isinasagawa ng simbahan. Ang aral na ito po ay batay din sa pagsagawa ng pagdarasal para sa mga patay. Na nabanggit na sa Sagradong Banal na Kasulatan, sa makatuwid ay gumawa ng pagbabayad sala para sa mga patay upang sila ay mapalaya mula sa kanilang kasalanan. Mula sa pasimula po ay ginagalang ng simbahan ang memorya ng mga patay at nag-aalay po ng mga pagdarasal para sa kanila. Higit sa lahat, ang sakripisyo po ng Eucharistia upang sa gayon malinis, makamit nila ang beatific vision ng Diyos. Pinupuri din ng simbahan ang limos sa mga indulhensya at gawa ng pagsisisi na isinasagawa para sa mga patay. Katekismo of the Catholic Church 1032. Now, argumento naman nila, paraan lang daw ito ng simbahan upang pagkaperahan ng mga sumasampalataya. Dahil sa tuwing magre-request po ng memorial mass para sa mga patay, ay may kaakibat na bayad. Ang misa po ay walang bayad at makakatulong po para sa ating mga yumao. Ngunit huwag po nating kalimutan na ang simbahan ay may pangangailangan at ang manggagawa sa loob ng simbahan ay nararapat din na bigyan. Di ba? Sabi rin po ni Kristo, Luke chapter 10 verse 7, "For the laborer is worthy of his hire." Dagdag pa nga dito, sinasabi ni San Pablo, hindi mo ba alam na ang mga naglilingkod sa templo ay kumukuha ng kanilang pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay nakikibahagi sa inaalok sa dambana? Sa ganitong paraan, inutos po ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat makatanggap ng kanilang pamumuhay mula sa Ebanghelyo. Ayon po yan sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 9, verse 13-14. Ang purgatorio po bilang isang proseso ng paglilinis mula sa kasalanan at mula sa ating pagkakabit sa kasalanan ay isang mahusay po na pagpapahayag ng awa ng Diyos. Tulad po ng nakikita natin, walang maruming maaaring makapasok sa langit. Pinapayagan po tayo ng purgatorio na maging malinis at may kakayahang makapasok sa langit. Kaya dapat pa po natin itong ipagpasalamat dahil ito po ay inilaan ng Diyos para sa atin upang maligtas. Sana po nakatulong po ang video na ito. At kung gustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. At huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin itong lumago. This is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia, si Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayaan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto.
Pro Dio et Ecclesia.